Maaga nga kami umalis ng bahay para bibili ng pork chop dahil nag-request na naman ng second daughter ko ng sisting. Parang kagabi lang ay nagsisting kami pero wala kaming nabiling pork chop kaya nauwi kami sa baka. Sinenderize ko nga muna yung beef para malambot ito. Dahil madali ang luto nga lang, minarinate ko muna ito. Nilagyan ko ng baking soda para mas mabilis lumambot. Tas ito na nga, magluluto na nga ako. Nilagyan ko na nga ng margarine yung sisting plate para makapag-fried na ako ng beef. Hininaan ko lang yung apoy kasi baka masunog kagad yung beef. Kasi kailangan ko rin talaga siyang lutuin ng maigi para hindi siya matigas pag kinain namin. Tapos nga, naisipan ko din gumawa ng mashed potato kasi parang masarap ka ako to i-partner sa beef sizzling. Binalibaliktad ko lang nga yung pagpiprito ko dito at kailangan ganito na yung maging itsura niya. Tapos naglagay lang ako ng mixed vegetables at nilagyan ko na rin ng gravy. Medyo pinatagal ko pa nga yung gravy dito at niluto ko pa para kako lumambot pa. At nilagay ko na rin yung java rice. Tapos ganito na yung itsura niya. Ready na kami para kumain. Sana nga lang talaga malambot yung kalabasan nitong beef kasi talaga overnight talaga pinamarinate ito. Nahuli nga yung paglalagay ko ng mashed potato kasi gagawin ko pa siya. Pinakuluan ko nga pala yung potato ng 20 minutes tapos ito minash ko na siya kasi gusto ko mas malambot siya 'pag ginawa ko siyang mashed potato para mas madali siyang maduro. Na-mash ko na nga yung potato tapos tinimplahan ko lang siya ng parsley, salt, milk, and butter. Tapos ayan, minix ko lang siya maigi. Tapos nag-scoop lang ako ng 1 scoop dun sa sizzling plate na nagawa ko. Tatlo nga lang yung nilagyan ko ng mashed potato kasi hindi ko alam kung iba kakain sila. Kaya kung sino lang may gusto, yun na lang ang kukuhanin nila, yung merong mashed potato. Nakagawa nga ako ng 5 sizzling plate kasi 5 lang naman kaming kakain. Kaya ready to eat na. Kain na tayo ng lunch, guys.